Nasa 5 taon ako noon nang ipaalam sa akin ng aking mama na wala akong papa. Ang kwento niya kasi sa akin ay pagkatapos daw siyang mabuntis ng aking ama, ay iniwanan na lang daw siya nito na parang basura. Kaya naman simula pagkabata, ay tanging si mama lang ang nag-alaga sa akin. Ngunit nang tumungtong ako sa 10 taon, ay nagdesisyon itong mangibang bansa at iwanan muna ako pansamantala sa kanyang tiyahin. Ayoko nga sanang umalis noon si mama. Pero kahit anong gawin ko ay hindi ko siya napigilan. Basta ang palaging isinasagot lang niya ay para naman daw iyon sa future ko. Subalit ang pag-iwan sa akin ni mama na yon ay hindi naging madali. Sapagkat hindi naging maganda ang pakikitungo sa akin ng kanyang tiyahin. Sa tuwing nagpapadala ng pera si mama, ay ginagastos lang niya yon sa kanyang mga anak, na imbes ay para sana sa pag-aaral ko. Naging malupit sa akin ang pamilya ng tita ni mama. Kung kaya't, para makaalis sa poder nito, ay napilitan akong mag-asawa ng maaga. Sa edad ko noong 16, ngunit nang ipakilala ko rito ni Brian, ay nagulat pa ako nang 2 kamay niya akong salubungin at i-welcome sa bahay nila. Hindi ko nga rin inaasahan noon na yayakapin ako nito na para bang anak din niya. Pero nung mga sandaling iyon, ay tila ba iba ang naramdaman ko para dito. Bata pa ang tatay ni Brian at maganda pa ang pangangatawan nito. Kung hindi ko nga lang nalaman na mag-ama sila, ay baka napagkamalan ko pang nakatatandang kapatid lang siya ni Brian. Sapagkat ang pormahan pero kahit ganon, ay alam kong mahal namin ang isa't isa. Tanggap rin ito ang pamilyang pinagmulan ko. Kaya nga nang malaman niyang minamaltrato ako ng tiyahin ni mama, ay hindi na ito nagdalawang isip pa na sagipin ako. Kahit na ang totoo ay wala pa talagang nangyayari sa amin. Nagkakilala kami ni Brian sa eskwelahan. At doon din nagkapalagayan ng loob. Kahit na bata ako sa kanya, ay hindi iyon naging hadlang sa pagmamahalan namin. Dahil ang mahalaga ay nagkakaintindihan kaming dalawa. Ngunit ang pagtira ko sa bahay nila Brian,
ay doon mas lalong nanaig ang pagmamahal namin sa isa't isa. Lalo na nang maganap na sa amin ang isang bagay na talaga namang hindi ko makakalimutan. Na sa murang edad ko noon ay natikman ko na ang luto ng Diyos. Unang gabi ko noon sa bahay nila Brian. At alam kong wala akong choice kundi tumabi sa kanya. Dadalawa lang kasi ang kwarto nila. At nakakahiya naman kung sabihin ko kay Brian na sa sala na lang siya matulog. Kaya naman bago pa kami mahiga, ay inaya na ako nitong tumabi sa kanya. Kinakabahan naman akong lumapit dito at hindi alam ang gagawin. Ngunit nang mahiga na si Brian, ay wala na rin akong nagawa pa kundi tabihan siya. Nakikiramdam lang naman ako nung mga sandaling yon. Dahil alam kong oras init na hatid na yun sa buo kong pagkatao. Hanggang sa mapakapit na lang ako sa kanya. Masarap ba, Sandy? Bulong nito muli sa tenga ko, dahilan para makagat ko ang aking labi. Hindi naman ako nakasagot. Bagkos ay napayakap lang ako sa kanya. Hindi naman nagtagal, ay naramdaman ko na rin na dahan-dahang inaabot na ni Brian ang rurok ng aking kalangitan. Halos napaluha pa nga ako noon habang nagsasayaw kami nito sa tugtog na kami lang ang nakakaalam. At pagkatapos noon ay pawisan kami nitong tumigil. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan rin na nakatulog na pala ako. Dahil naman sa sobrang pagod, ay nahimbing ako ng tulog. Kaya pagkagising ay wala na si Brian sa tabi ko. Agad akong bumalikwas ng bangon at hinanap agad si Brian. Ngunit kahit anong gawin kong hanap sa kanya, ay hindi ko ito makita. Kaya naman, minabuti ko ng tanungin ito sa papa niya. At nagulat pa ako nang sabihin nitong umalis raw ito para maghanap ng trabaho. Naghahanap po? Pero bakit po? Di ba nag-aaral po siya? Hindi makapaniwalang tanong ko rito. Kailangan na kasi niya iha na magtrabaho, lalo na't may asawa na siya ngayon. Tugon lang nito. Pero hindi naman po niya kailangang maghinto. Pwede rin naman po akong magtrabaho. Nahihiya-hiya ko pang sabi sa papa ni Brian. Bilang lalaki, obligasyon niyang buhayin ka. At saka huwag kang mag-alala, iha. Magpapatuloy pa rin naman siya sa pag-aaral niya. Wika pa nito. Nang mga sandaling yun ay hindi ko alam kung ano ang aking iisipin. Pakiramdam ko kasi ay binigyan ko pa ng problema at malaking obligasyon si Brian. Ngunit nang makausap ko naman ito, ay ipinaliwanag niya kung bakit kailangan niyang gawin yon. Dahil ang totoo raw ay mahal niya ako. Noon ko tuloy na patunayan na swerte talaga ako kay Brian. Dahil handa niyang isakripisyo ang lahat para sa akin. Kaya naman labis-labis akong nagpasalamat rin dito.
at talaga namang na-appreciate ko ang mga ginawa niya. Lalo na ang pagpaplano niyang pagpapakasal sa akin. Yun nga lang, kinailangan niyang lumayo sa akin nung mga sandaling yon. Dahil napilitan siyang tanggapin ang trabahong inalok sa kanya ng kaibigan na medyo may kalayuan sa aming lugar. May kalakihan daw kasi ang sweldo doon at tamang-tama daw iyon para agad kaming makaipon. Wala naman akong nagawa kundi payagan lang noon si Brian. Kahit pa naaalangan talaga akong maiwan sa kanila. Kami na lang kasi ang maiiwan ng papa niya sa bahay. At ang pangit namang tingnan kung dadalawa lang kami roon. Pinipilit ko naman si Brian na isama ako sa pagtatrabahuhan niya. Ngunit hindi pa raw pwede. Hindi pa raw kasi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng trabaho niya doon. Kaya naman, nagtiis na lang din akong manatili sa bahay nila, kasama ang papa niya. Hanggang sa pag-alis ni Brian, ay may lungkot akong naramdaman. Gusto ko itong pigilan, ngunit buo na talaga ang loob nito para daw sa future naming dalawa. Nang maiwan naman ako sa bahay nila, ay doon ko unti-unting nakilala ang papa ni Brian na si Papa Carlo. Katulad ni Brian, ay mabait at maalaga rin ito, na mukhang sa kanya naman na iyon ni Brian. Kung tutuusin rin, ay ito pa nga ang nagluluto ng aming kakaining dalawa. Dahil nakakahiyaman aminin, ay wala talaga akong alam sa pagluluto. Kaya naman ako na lang ang naglilinis ng bahay at naghuhugas ng aming pinagkainan. Nang sa ganon ay kahit papano ay hindi ako maging pabigat dito. Sa araw-araw namang pagsasama namin ni Papa, kailangan ko namang sagot sa dalawa. Kaya simula nun ay tinuruan na nga ako ni Papa Carlo na magluto. Sa umpisa ay pinapanood ko lang siya. Ngunit kalaunan ay sinubukan ko na rin. Nagulat naman ako nang pumwesto pa ito sa likuran ko para turuan ako kung paano maghiwa ng karne para sa lulutuin kong menudo. At habang
at pinaghandaan ko talaga ang pagdating ni Brian upang ipagluto ko siya ng kaldereta. Maaga pa lang ay nagpunta na ako sa palengke para mamili ng kakailanganin. Nagpaalam naman sa akin noon si Papa Carlo na may pupuntahan lang daw sandali. Pero sa bahay din daw siya kakain ng hapunan para saluhan kami ni Brian. Kaya naman excited talaga ako noon na magluto. Dahil first time ko yung ipapatikim kay Brian. Nakanta-kanta pa nga ako habang naghahalo noon ng kaldereta. At halos hindi ko na rin namalayan ang pagdating ni Papa Carlo. Dahil focus na focus talaga ako sa pagluluto. Nagulat na nga lang ako nang bigla itong magsalita sa likuran ko. Dahilan para matapon ko yung sabaw sa sandok na dapat sana ay titikman ko. Naku, sorry. Nagulat yata kita, Sandy. Anya nito sabay kuha ng basahan para punasan ang aking damit na natapunan. Tila napigilan naman ito nang mapagtantong mali ang ginawa niya. Lalo na nang makita nitong nakasilay ang aking dibdib. Maging ako rin naman ay tila na ilang. Hanggang sa kunwari ay binaliwala ko na lang ang tagpo naming iyon. Pakitikman nga po pa kung ayos na ang lasa. Huwika ko na lang dito. Agad naman itong tinikman ang luto kong kaldereta. At pagkatapos ay nag-thumbs up ito sa akin para ipaalam na approve sa kanya ang luto ko. Nagbiro pa nga ito na baka raw makalimutan ni Brian ang pangalan nito dahil sa sarap ng niluto ko. Natawa lang naman ako sa sinabing yon ni Papa Carlo. At nang matiyak na ayos na ang lasa ng niluto ko, ay nagpaalam muna ako sa kanya sandali para maliko. Gusto ko kasing pagdating ni Brian ay mabango ako. Nang sa ganun ay pagkatapos namin kumain, ay maihain ko naman sa kanya ang masarap na dessert. Subalit lumipas na ang ilang oras ay hindi pa rin dumarating si Brian. Sa katunayan ay lumamig na nga ang niluto kong pagkain. Ngunit wala pa rin Brian ang dumarating. Kaya naman nang magutom na ako ay niyaya ko na si Papa Carlo. Dahil alam kong gutom na rin ito. Wala naman akong ganang kumain noon. Na tila napansin yata ni Papa. Hanggang sa hindi ko inaasahan, nayayayain na lang ako nitong uminom ng alak para daw mabawas-bawasan ang inis ko sa kanyang anak. Naku pa, hindi po ako umiinom eh. Pagtanggi ko sa kanya. Ano ka ba, Sandy? Masasanay ka rin. At saka wine lang naman to eh. Imbes na mainis ka sa aking anak, mag-enjoy na lang tayo. Baka kasi nag-overtime lang yun para mapakasalan ka na niya agad. Anya naman sa akin ni Papa Carlo. Sa sinabi niyang yun ay para namang napagaan nito ang aking loob. Kung kaya't sinaluhan ko na lang din siya sa pag-inom. Habang tumatagay ay panay naman ang kwento sa akin ni Papa Carlo tungkol sa buhay nila noon. At sa aming patuloy na pagkwekwentuhan ay hindi ko na lang namalayan na napaparami na pala ang aking naiinom. Hanggang sa pagtayo ko ay muntika na akong mabuwal. Kaagad naman akong nasalo ni Papa at napayakap pa nga ako sa kanya. Pagkatapos nun ay inakay pa ako nito sa aming kwarto para sana ihiga na. Ngunit nang aalis na ito ay hindi ko alam kung bakit pilit ko itong pinigilan at animoy gusto kong makipaglaro sa kanya ng apoy. Hanggang sa hindi ko nga inaasahan
na hindi ako nito tatanggihan. Nang gabing yun ay natuloy ang dessert na inihanda ko. Yun nga lang ay hindi kay Brian ko na iserve, kundi sa papa niya. Mukha namang napaligaya ko si papa. At sa bawat haplos at halik ko rito, ay alam kong napag-iinit ko rin siya. Napuno nun ng ungol at halimhim ang aming kwarto ni Brian. Hanggang sa, hindi nagtagal, ay pilit na akong nagpasakop kay papa. Halos itiin ko pa nga ang buo nitong pagkatao dahil sa init na bumabalot sa aking katawan. At nang pareho na naming naabot ang kalangitan, ay magkatabi pa kami nitong naghiwalay na pawisan. Sa totoo lang ay nag-enjoy ako sa ginawa naming paglalaro ng apoy ni Papa Carlo. Sa katunayan, ay napapanaginipan ko pa ngayon habang mag-isa akong natutulog na sa aming kwarto. Kaya naman nang hindi na ako makatiis, ay kusa ko na itong pinapasok sa kwarto niya upang doon ibuhos ang init na bumabalot sa akin. Pinagbibigyan naman ako ni Papa dahil hindi rin naman niya mapigilan ang tawag ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila nun, ay nandun pa rin ang pag-aalala niya na baka malaman raw yon ng kanyang anak. Kaya naman nang umuwi si Brian, ay pilit naming kinontrol ang aming sarili para na rin hindi makahalata ito. Subalit ang hindi namin alam ay sa kabila ng pagtataksil namin sa kanya, ay ganun rin pala ang ginagawa niya sa trabaho nila. Isang araw ay nagulat na lang kami ni Papa Carlo nang may iuwi itong babae na may kalakihan na ang tiyan. Tinanong naman ito hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi